Sa isang malayong baryo, mayroong isang bahay na matatagpuan sa dulo ng kalsada. Ito ay isang lumang bahay na puno ng mga kwentong nakakatakot. Sabi ng mga matatanda, nung bata pa sila, may isang pamilya ang nanirahan doon. Isang gabi, bigla na lang silang nawala. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Ang tanging natira ay ang bahay na puno ng mga lihim at pangamba. Isang gabi, si Ana, isang batang naglalakad pa uwi mula sa kanyang trabaho, ay napadaan sa bahay na iyon. Napansin niya na may ilaw sa loob, kahit na walang nakatira doon sa loob ng maraming taon. Narinig niya ang mga tinig na parang nag-uusap, ngunit walang ibang tao sa paligid. Bigla siyang napahinto. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. May kumalabit sa kanyang balikat. Lumingon siya, ngunit walang nakita. Tanging ang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Nagpasya siyang lumapit sa bahay. Habang papalapit, nararamdaman niya ang mabigat na presensya sa paligid. Ang mga puno ay parang nakatingin sa kanya, at ang mga sanga ay parang nag-aabang. Nang marating niya ang pintuan, ito ay kusang bumukas. Sa loob, may mga anino na gumagalaw. May tumatawag sa kanyang pangalan. Ana, boses ng isang bata. Nanginginig siya, ngunit hindi siya makakilos. Parang may nakakapit sa kanyang mga paa. Bigla, may humila sa kanyang braso. Napasigaw siya nang makita niya ang isang bata na may maputlang mukha at madilim na mga mata. "Tulungan mo ako," bulong nito. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang bata ay naglaho. Ang ilaw sa loob ng bahay ay biglang namatay. Naramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang leeg. Hindi na siya nakapagpigil. Tumakbo siya palayo, ngunit parang hindi siya makalayo sa bahay. Parang binabalik siya ng mga anino. Nang makarating siya sa kanyang bahay, napansin niya ang mga marka ng kamay sa kanyang leeg. Mula noon, hindi na siya naglakad sa dakong iyon. Ngunit tuwing gabi, naririnig niya ang mga tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. At tuwing titingin siya sa labas ng kanyang bintana, nakikita niya ang bahay sa dulo ng kalsada na may ilaw na parang nag-aabang sa kanyang pagbalik. Ang bahay sa dulo ng kalsada ay nananatiling isang misteryo. At si Ana, hanggang ngayon, ay hindi pa rin makalimutan ang mga pangyayaring iyon. Bawat gabi, nararamdaman niya ang malamig na presensya na parang naghihintay na muling dalhin siya sa bahay na iyon. At sa bawat pagtulog, nagiging mas malinaw ang boses ng bata na humihingi ng tulong. Ngunit alam niya, hindi na siya dapat bumalik. Dahil sa bahay na iyon, hindi na siya makakalabas